Ako, alas 5 na, 1 Western Visayas na. Alas 5 na, 1 Western Visayas na. Mwah. Mga balitang aton tutukan subong Lunes, klase kag obra sa gobyerno suspendido sa Antique kag Negros Occidental bangon sa mamunog nga ulan. Pila ka residente sa Iloilo City nagaaligmat naman. 7 ka banwa sa Antique apektado sa pagbaha kag mudslide bangon sa mamunog nga ulan. Samtang pila ka lugar sa Negros Occidental naka-record man sa pagbaha. 39 anyos nga lalaki gintiro pilason sa iya kasilingan sa barangay Don Esteban, Lapus. Suspect nakapalagyo. 2 ka bangkay sa lalaki kag babae nga may igos ang pagkatiro na sapuan sa Kailamunan sa Talisay City. Kag presyo ang pila ka ulutanon sa Iloilo City nagsakas ang 20 tubtub 30 pesos kada kilo bangod sa maulanon nga tiyempo. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental, 7 ka LGU sa Antique apektado sa pagbaha kag mudslide bangon sa mamunog nga ulan. Pila ka pumuluyo sa mga lugar nga masami ginabaha sa Iloilo City nagapanghanda sa posible epekto sang habagat. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Barangay Kalumpang Molo, Iloilo City. Zen? Jared, nagapanghanda na ang pumuluyo sa posible epekto sang hangin habagat sa ilang mga lugar diri sa Western Visayas, ilabi na ang mga nagaistar sa flood kag landslide prone areas. Makitaan sa video ang pagsulod sang tubig baha sa pila ka balay sa Sibalom Antique. Bisan sa ikaduha nga panalga na nalabot sa gihapon sang tubig ang ila kagamitan. Ang ila mga hinuptanan ginpasaka sa matagas nga palatungan. Sa datos sang PDRRMO Antique, nagtaas ang level sang tubig sa Sibalom kag sa anong pagkakabanwahanan sa probinsya. Ini ang kasunod sang pagtupa sang mamunog nga ulan kahapon. May ginreport man nga pagkatiphag sang duta sa pila ka lugar. May mudslide man nga nagluntad sa highway sa barangay Igbarawan, Patnongon. Bangod sa malaing nga tiyempo, nadala ang Antique sa mga lugar nga gindeklarar sang DILG ang suspensyon sang klase kag trabaho sa gobyerno. Sariti gyapon especially sa San Jose man. Kag may mga posibilidad no nga base magdamon pag ibang ulan. That's why nga nasa heightened alert gyapon no ang ating operation center. Sunod sa DepEd 6 kutob sa mga in-person classes nga ginsuspender, ginapatigayon ang alternative delivery mode. This will ensure that despite nga may arasang malain nga panahon, tudo mabaskog nga pag-ulan, yat padayon ang pagtuon sa aton sining nga mga kabataan. Subong nga Setyembre, ginalauman ang masami nga pag-ulan tungod sa La Nina. Masami nga ginabaha ang barangay Taft North Mandurriao, Iloilo City. Gani ang mga residente, preparado na. Handa na mga ini mag-evacuate kung kinahanglan. Tapos na nahimos na yan namon niya. Preparado na niya. Hindi ka magpreparar nga nagyan mo na. Ang pumuluyo naman sa coastal area sa Kalumpang Molo, nagapangaman na sa paghampak sang balod. Muna ganit may mga sako sang balas ay ginabaralya sa kawayan, mga pusog. Sunod sa pag-asa, ang pag-ulan ang tugas sang habagat nga ginabutong sang LPA. Basta southwest monsoon nga daan, usually mga apektuhan ginang mga areas na ang Antique, southwestern portion sang Iloilo, kag sa may southern portion sang Negros Occidental. Jared, dugang pa sang pag-asa, lauman nga mangina, maulanon ang tiyempo tubtubwas, ilabi na nakon hapon kag gabi, gani ginapanogenan ang publiko nga mangin alerto. Jared? Madamo gid ng salamat, Zen Kilantang Sasa kag halong kamudira. Samtang pagbaha nagluntad sa pila ka lugar sa La Castellana kag Bago City sa Negros Occidental bangod sa mamunog nga ulan. Si Eileen Pedreson nakatutok. Ini ang nanging sitwasyon sa Barangay Biak na Bato, La Castellana, Negros Occidental matapos ang 4 ka oras nga pag-ulan kahapon sang hapon. Nag-awas ang tubig gikan sa Tamburong Creek kag nagsulod sa pila ka mga pamalay. Naglabot man sa dalan ang baha nga may upod nga balas kag bato, rason may pila ka motorista ang na-stranded. I think noon time nagsugod na buo ang ulan.
Una-una, hinay lang ang tubig actually. Pero pagka alas 4, nakakibot ko ng mga tao kadinalaga na pagkato sa tampurong ang sapa. So doon letter Y na siya, paubos na tunga gid saya. 6 kabalay ang totally damaged. Hindi naman magdubo sa 20 kabalay ang naguba man ang porosyon bangod sa baha. Mas sobra 200 ka individual ang apektado, samtang 20 ka mga pamilya o kung 80 ka individual ang ginpang evacuate. Ginabulubanta 50 mm ang ulan ang naeksperyensyahan kahapon sunod sa lakas silya na MDRRMO. Sige nga flooding nga ginagita sa pagbumalagyan. So gindiretso yung mga pamalay. Padayon nga nag-aapilar ang LGU sa DENR Central Office agud makuha ang volcanic residue o kung nagtig ang alaharas sa mga suba. Samtang duha naman ka barangay sa Bagos City ang ginbaha bangod sa pag-inulan. May mga pamalay man nga ginsulob sang baha. Makita man ang mga bato nga ginanod sang baha sa dalan. Bangod sa malain nga syempo, suspendido ang klase sa bilog nga Negros Occidental. Based man sa aton weather advisory, ang Negros Occidental subong maka-experience siya sa gihapon sang light to moderate with occasional or at times heavy rains within 2 days. So ang aton man nga ginabantay-bantayan. Gani ginaabisuan ang publiko nga mag-aligmat sa posible pa nga pagbaha. Aileen Pedraso, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 39 anyos nga lalaki pilason sang gintiro sang iya kasilingan sa barangay Don Esteban, Lapus. Suspect padayon pang ginapangita sang kapulisan. Si Kim Salinas nakatuto. Kritikal sa ospital ang 39 anyos nga si Orlin Aliman matapos ginuthang sang kasilingan zini nga si alias Ryan, 39 anyos sa barangay Don Esteban, Lapus, alas 3:45 sang hapon kahapon. Sa investigasyon sa kapulisan, naga-inom-inom ang biktima upod sa sospek kag mangod sini nga si alias Levi. May kumusyon nga nagluntad sa biktima kag kay Levi. Nagpauli ang biktima kag nagguwa sang kutsilyo. Sang nagbalik, nakitaan sang sospek ang kutsilyo sa biktima. Rason nga iya ini gitiro. Ang igo sang biktima is dire sa tuo nga dire sa may sa tuo intro lapos diri sa ining biktima may ginsita kuno ni siya nga taxi driver. That's why ang manghod sang suspect nagpatunga, nagpasipay. That's why siguro siya ang ginbalingan sang akig sang biktima. Sunod sa punong barangay sang Don Esteban, gintuyo pa nga pasundan tiro sang suspect ang biktima. Paluapa niya pagit galing kay na stopid. 45 ya, duay man ko sa may ginapinan. Ining suspect, mga mabuot, ito wala ni record sa akon. Ang problema, sini ang biktima, medyo maparas ba. Gilayon niya nagpatigayon sa hot pursuit operation ng kapulisan, apang tubtob subong at large pa ang suspect kagang manghod sini. Initib ni sila sang tapas kapis, ginpabantayan naton ang mga terminal dito sa mga plain clothes naton. So wala gid nato nakita ang suspect na agit. Wala ang pamilya sa magutod sa ilabalay sang ginpadulungan sang news team. Apang suno sa lola sa mga ini, wala siya sang nahibuloan nga away sang iya mga apo kag sang biktima. Ray kag Levi kun diin man kamo subong tani hindi man niya pagpahirapan aton batas. Pinatural lang niya mga problema nga matabo tagaan ginaya sa solusyon. Mag-surrender na lang kamo bala. Gintinguan man sang news team nga makuhaan sang bahin ang mga himata sang biktima. Apang wala man sang tao sa balay sini, sang ginpadulungan sang news team. Kay nasang aga, upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Madamo nga salamat, Jert, sa Negros Occidental, mga kapuso. Bangkay sang lalaki kag babayi na sapuan sa Ilamunan sa Talisay City. Asod-asod nga pagkasapos sa mga bangkay, ginapaimbestigaran na sang NOCPO. Yaring balita nga itong gitutugan. Nagapalupad sang borador ang pila ka mga kabataan sa sininga Hilamunan sa Barangay Dos Hermanas, Talisay City. Mati-untion, ginkakibot nila ang nasapuan nga duha ka mga bangkay. Ang babae nagasuksok sang itom nga t-shirt ni shorts. Naka-shorts man ang lalaki apang wala sang pang-ibabaw nga panapton. Kaya kung lang mga bata, nagpangapo ka na palupad mga saranggola, bla. Wala ito nakita. Yung bata ito nakita, binila ko ng kanding. Gili kay tao na. Gilayon nga nagpadulong sa lugar ang Talisay CDRMO.
tuyo sa grupo nga makuha gilayon ang mga bangkay. Ang gina-emit yan na nga mga sumasabaho, so ang mga disease nga mga halin sa mga na-decompose na body, may dako nga posibilidad nga may hazard nga tuga sa aton nga community. Nagapabilin sa punerarya ang duha ka mga bangkay nga may mga igo sa pagkatiro sunod sa kapulisan. 5 na ang mga bangkay nga nasapuan sa Talisay City humalin sa Agosto. Apang sunod sa kapulisan, hindi konektado ang mga insidente. Actually, sir, all the cadavers found were all isolated cases. We have all different scenarios, circumstances, and rest assured that these incidents will be investigated. Nagbando ng Police Regional Office NIR nga sulbaron ang asunod-asod nga insidente sang pagkasapo sa mga bangkay sa lugar. Bukod sa insidente, hindi malikawan nga magkabalaka ang pila ka mga residente. Perwisyon diya sa mga tao kag gakakulbaan di mga pungnuyo di. Abang nagpasalig ang kapulisan nga mas pasangkaron pa ang pagbantay sa seguridad sa lugar. Always put premium in our police visibility, anti-criminality efforts, crime prevention, and crime solution. Opo, Colonel Casillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, maulanon nga tiyempo nagtugas ang pagsaka sa presyo sa pila ka mga ulutanon sa mga merkado sa Iloilo City. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Napilitan magpasaka ang presyo sa ilang mga ulutanon ang mga vendor sa mga merkado sa Iloilo City. Nagnubo kuno ang supply sa mga ulutanon, bungod madamo ang nagkalaguba tugas ang maulanon nga tiyempo. Sa Lapas Public Market, 90 pesos kada kilo ang presyo sang talong sang nagligad niya tato ka semana. Subong, ini ang nagabili na sang 120 pesos. Ang okra nga sadto anay 60 pesos lang kada kilo. Karon, 120 pesos naman. Ang carrots nagsaka sang 70 pesos ang kada kilo. 20 to 30 pesos naman ang ginsaka sang Bombay kag daon sang kamote. Bangod siri ginbuhinan ang kadamuon sa ginabutang nga ulutanon sa kada bugkos. Budlay man ay kumukumpra ka, ay pirang mo ginansahan. Kay mahal kayo kita, mabakal ka kapitan mo tag 1,000, hindi na kaigo. Isa na ka items, 2 na ka items. Kung hindi ka magpapahal, paano ko lang buhay ka kaya Bangod mahal ang ilabaligya, kagamay ang nagabakal. Nagnubo man sang katunga ang kita ni Vilma. Halin sa 1,000 pesos kada adlaw, nagakita na lang ini isang 500 pesos. 20 pesos namon subong, amo na lang ni. Samantala sa nagliga, duha ka amo ni 20 pesos. Amo na gani, hindi man nga sila nga permanente nga amo na lang kina siya. Kaya may adlaw man nga medyo barato siya, may adlaw man nga gulpi lang siya magsaka. Todo budget naman ang managbakal nga si Vanji. Sa 100 pesos ini, sang nagliligad ng mga semana, madamo pa ini sa mabakal nga utanon. Gamay na lang like sa kapayas, kung pilang lahot na lang sa una, makabakal ka pa duwa, subong isa na lang. Tapos sa kalabasa mo, tunga na lang, isa na lang kakiyad. Kung may mga nagsaka, may pila nga nagpabili na nga preso, kasubong na lang sang patola, kamatis kag rabanos, nga yara sa 100 pesos ang presyo kada kilo. Nagapabilin man ang 80 pesos kada kilo sang kalabasa kag sayote. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, padayon nga nagahulag sa sulod sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area kadungan sang pagluntad man sang habagat. Uli na siplatan ng LPA na sang aga sa Calayon nga 670 kilometers east-northeast sang Virac, Catanduanes. Sunod sa pag-asa, nagapabilin nga madubong tsansa sini nga mangin bagyo sa masunod nga oras apang magapaulan ini sa pinakabahin sa pungsod. Bangod sa LPA, padayon sa gihapon ang huyok sa habagat. Ang duha ka weather systems ang magresulta sa gihapon sang pag-ulan sa pila ka lugar. Base sa datos sa Metro Weather, dako nga bahin sang Panay Island kag Negros Island region ang posible ulan noon. May mabasog nga ulan sa Antique kag Negros Occidental. May chance man sang ulan sa ibang pangabahin sang pungsod.
Abiso sa atong mga kapuso nga motorista, magpanghanda na bangod magataas naman ang presyo sang gatong subong nga semana. Base sa datos ng mga oil company, ang presyo sang diesel ang magasaka sang piso kada litro. 70 centimos naman ang igadugang sa kada litro sang gasolina. Mayara man nga 70 centimos nga saka sa presyo sang kerosene. Ipatuman ang oil price hike buwas sa aga September 2. Samtang sugod subong adlaw, may gamay man nga pagsaka sa presyo sang pila ka suppliers sang liquefied petroleum gas o kon LPG. Ini ang naglabo sa 20 centimos kada kilo. Bangon sinila uman sang mga konsumidor ang 2 pesos kag 20 centimos nga saka sa presyo sang kada 11 kilogram nga tangke sang LPG. May iban man nga supplier nga wala na pasaka sang presyo. Mga kapuso, suspect nga nagkawat sang sansalon nga manhole cover sa Iloilo City proper na dakpan na samtang pagpalagyo sa ginapahayag ng awat sang cellphone kag cash sa isa ka balaligyan sa Zaraga Public Market na hulikam. Si Kim Salinas nakatuto. Arestado sang kapulisan ang sospek sa pagkawat sang sansalon nga takop sang manhole sa Delgado Street, Barangay San Agustin City proper. Ginkilalang sospek alias RJ, 29 anyos, residente sang Barangay Santo Rosario, Duran City proper. Ginbaligya ang manhole cover sa isa ka junk shop sa Lapuz. Sang ginpadulungan sang kapulisan, ini ang voluntaryo man nga ginsungka sang tagiya sang junk shop. Ginbuyan ang sospek matapos maglaps ang reglementary period sini. Ginhikot naman sa kapulisan ang kaso nga theft nga ipasaka batok sa iya. Posible man madalahig ang tagiya sang junk shop bangod sa paglapas sa anti-fencing law. Makita naman sa sining nga video ang paglabay sang isa ka lalaki nga nakaduwa green nga t-shirt sa porsyon sa merkado sang Zaraga, Iloilo. Talalopang doon nga ginatabunan sini ang yababa. Sa isa ka anggulo sang CCTV, makitaan ang lalaki nga nagwa sa karsada kag dali-dali nga nagkabit sa tricycle. Ang lalaki ang ginatudlo sospek sa pagpangawa sa isa ka cellphone nga nagabalor sang 7,000 pesos kag 1,750 pesos nga benta sang isa ka balaligyan sa Zaraga Public Market sang Damlaglang. Sunod sa tagiya sang balaligyan, nanukot yun ang sospek sa nagabantay sang ila balaligyan sang 2,500 pesos. Nangayo pa sang konfirmasyon ang nagabantay sa tagiya. Samtang nagahulat, may nagabot yun nga customer kag ini ang gin-entertainar sang nagabantay. Diri na ginapahayag ang ginlabot sang sospek ang ila benta. Pagkatapos ini, naglisensya ang lalaki nga mahulam sang cellphone. Bal niya, ma'am, wala man ko danay ka cellphone mo, kay picturean ko lang ang kwarta nga muning balor nga kwarta para chat ko sa ana nga nakakuha ko muna nga kwarta. Sang ginbalik nagliso na nga akon ang gabantay nga pakisa ni Mrs. Why ng lalaki. Para yun pa, ginatumod sa kapulisan ang suspect. As of the moment, sir, no, continuous yapon nga ginapapalo up para sa possible identity sang suspect. Rest assured na ma-identify din natin siya. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, lalaking rider patay sa nakabunggo ang motorsiklo sini sa bus sa Tibiao, Antique. Sa pagid ka rider, patay man sa na-side swipe sa nasumalang nga motor ang iyang motorsiklo sa Dingle, Iloilo. Si Kim Salinas nakatuto. Wala na matabangan pa sa ospital ang lalaking rider sang nakabunggo sa isa ka bus sa Barangay Santa Ana, Tibiao, Antique pasado alas 9 kahapon sang aga. Sunod sa kapulisan, madasig ang pagmaneho sa rider nga ginkilala kay Christopher Francisco. Legal na ang pangidaron. Nag-aagaw kuno ini sa lane sang nasumalang nga bus kag direkta nga bumunggo. Apisan may helmet ang biktima, nakaangkon ini sa gihapon sang patang nga pila sa ulo. Rason sang iya kamatayon. Ginkustodiya sa kapulisan ang driver sang bus nga ginkilala kay Elias Victor, 43 anyos. Handa naman kuno ini nga sabton ang galastuan sa biktima. Ginaulat pa ang desisyon sa pamilya sa biktima kung magapasaka ang mga inisang reklamo. Makita po natin sa investigation na yung motor po mismo yung may kasalanan. So, pwede pong makasuka. Kung sakali man po, ay hindi po siya mapupursue. Dead on arrival naman sa ospital ang 24 anyos nga rider nga ginkilala kay Elias Arnold. Ini matapos ma-sideswipe ang iya motorsiklo sang nasumalang motor nga ginamaneho ni Elias noon, 37 anyos. Natabo ang aksidente sa Barangay Tabugon, Dingle, Iloilo, manogla sa Sabado sang gabi. Sa investigasyon sa kapulisan, halin sa Barangay San Matias ang biktima samtang sa Barangay Tabugon lang nagikan si Elias noon. Madasig kuno ang padalagan ni Don kag nag-agaw sa lane ni Arnold.
Ginako man ni Don sa kapulisan nga yara ini sa impluensya sang makahulubog nga ilimnon. Naka-hospital arrest si alias Don matapos nakaangkon man sang samad sa lawas. Desidido ang himata sang biktima nga magpasaka sa reklamo nga reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Batok kay alias Don. As a result, both drivers fell down on the highway and sustained injuries in different parts of their body. Both vehicles incurred damages. And now, ang motorists are supposed to be sambingli. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mapusa sa Bacolod City, pamilya nga naguban sang balay bangod sa habagat, nagabangon sa bulig sang ilang makasilingan. Ang inspirasyon niya dala sang pagbuligay sa mga taga-Banago. Lantawunta sa akong pagtutok. Hindi man nami isa paminsaron sa pila ka mga residente sang purok nami sa Barangay Banago, Bacolod City epekto sang habagat. Halos tanan nga mapamalay sa kilid sang baybay, nagkalaguba. Ang iban, nakapakayuna apa ang pamilya Requeron, amat-amat pa lang nga nagabangon. Glay kay among kusina. Dito na sa kilid, sagwa na lang sa among balay-balay, ito balas piyak. Sakit Katama, kaya akong gasto. Ang kinitaan sinibilang factory worker sa Kasagan. Insakto lang kuno para sa pang-adlaw-adlaw nga kalanon sang 4 ka makabataan nga gagmay pa. Ining rason nga hindi pagid ini makabakal sa materyales para sa pagpakayo sang ilabalay. Ang makasilingan ni Connie, kung may sobra, nagahatag sang bulig para sa ila. Duna man ang bayanihan spirit sa purok para mapahagan-hagan ang epekto sang malain nga tiyempo. Pamatuod sini ang mga ini nga panagang sa balod. Kay na sa aga, wala sang ideya ang pamilya ni Connie nga may mag-aabot nga sorpresa. Mga puso sa ngalan sang pagpalanggaan ay kag pag-insendihan ay sa mga magkasilingan diri sa may Barangay Banago, Bacolod City. Ginamot-amutan kagintugyan sa mga residente sa palibot ang ini nga magoma sa pamilya ni Connie. Iniagod mapaiway na ang paghampak sa madalagko nga tubig baha kag balod diri sa ilang lugar. Magluwas sa bulig sa makasilingan, may pila ka mga Good Samaritan man nga naghatag sang dugang nga bulig. Dapat magbinuligay kita kay ari tadi sa sa may higat baybay ti kinanglan gid naton nga magbuligay para nga ang aton nga sitwasyon de nang madali bala makayo dayon ang aton mga guba. Salamat gid kayo sir, kag salamat kayo sa Ginoo nga nadungog gid niya nga akong mga pag-ampo. Ang istorya sang mga taga-Banago pamatuod nga sa pihak sa epekto sang malain nga tiyempo. May paglaom gihapon nga makabangon sa bulig sa matawo nga may maayo nga kabubuton. Opo Kiril Casillo, Adrian Bretos, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. 27 ka barangay sa Negros Occidental ang gindeklara nga drug-cleared sang Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region sa ginhiwat nga First Regional Drug Clearing Deliberation. Samtang Barangay 4 sa Bacolod City ang nag-isahanon nga barangay sa syudad nga nalakip sa listahan sa mga drug-cleared barangay. Sunod sa Bacolod City Police Office, 21 ka barangay na sa syudad ang naging drug-cleared humalin sa 2024. Apang subong tuig, ang Barangay 4 lang ang nakapasar sa mga parameter para makabig nga drug-cleared sang PDEA. Inepisar pa dayo ng anti-illegal drug operations sa kapulisan. Sinatuig, naglabo sa masobra 400 anti-illegal operations ang ginkasas sa BCPO sa syudad. Masobra 500 na ka-individual ang nadakpan kagin pasakaan kaso. Here, may nag-apply kita nga 10 barangays for drug clearing. Yung mga able to meet the parameters. So, ang barangay 4 na niya ang nakapas. Mga kapuso, wala na punggan sang malaing nga tiyempo ang mga Ilonggo kag bisita sa pagpadulong sa Calle Real Night Market sang weekend. Nagplastar ang mga ini sa mga food kiosks, nag-enjoy sa manamit nga inasal, seafood, desserts kag madamo pa. Samtang nagapamati sa banda nga nagatutukar sa stage, may iba naman nga ginpili nga mag-try sang street foods. May ice cream pop, puto bombong, fruit juices, toasted siopaw kag ang nauso nga tiramisu cake nga Ilonggo style. Ang Calle Real Night Market ang isa sa mga highlight sang 88th Charter Day sang Iloilo City.
Mga puso, ari ng mga dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Ano bala ang malain niya planos ng gobernador sang El Toro bato kay Terra? Sa ilang pagkatubangay ni Terra, sino bala ang mangin madinalagon? May madalahig pa bala ang mga inosente? Kapuso, bantayan inatanan sa Encantadia Chronicles Sangre, 8 p.m. pagkatapos sa 24 oras. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Maghulag na, kag mangin kabahin sang leading broadcast network sa Pilipinas. Yari ang mga bakanting ang posisyon sa GMA Network. Sa mga interesadong aplikante, pwede ka mo magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Mga kapuso, kasubo gid kung kaisa kung may mga kahiwatan nga hindi madayon bangod sa malain nga panahon, hindi bala? Sa Bacolod City, ginpreparahan gid sa pila ka student entrepreneurs ang ila bazaars kung sa diin nila gin-display ang ila artworks, accessories, mga bulak kag iban pa nga produkto. Pero hinali na lang nagbukbo ang ulan kag halos palidon pa sang hangin ang ilang nga stalls. Pero ang twist, sa baylo nga mga subo bangod wala sang customer, nag-south-south na lang sila sa ulan. Mensahe nila sa baylo nga magpa-stress sa mga nagaabot nga kabudlayan, mangin positibo na lang sa paglaom nga initanan, malampuwasan. Ayos gid ang inspirasyon nga dala ninyo. Gani kapuso kung kamo may mga istorya nga pinasahi, makahatag good vibes o kon makalilingaw, makuhaan sa inspirasyon kag pagtulunan, ipakigbahay ng mga istorya nga ayos gid. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.